Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Batiin naman po natin ang ating mga katabi ng isang blessed Sunday. Dahil for sure po, nais po nating ibahagi yung kagalakan po na magkasama-sama tayong muli at magkatipon-tipon upang makapagpuri at makasamba sa Panginoon ng may iisang puso at iisang espiritu. I hope po na everyone is very excited po sa ating mga gawain sa araw na ito. But for this morning, isa lang naman po ang reason kung bakit po tayo nandito, and that is our Lord Jesus. And to worship Him, to praise Him, to look unto Him, and to love Him with all of our hearts. Kaya po inaanyayahan ko po lahat na tumayo. Tayo po ay sama-samang aawit at sasamba sa ating Panginoon. But first, samahan niyo muna po ako sa isang panalangin. Aming Amang Banal, maraming salamat po, Lord God, sa presensya niyo, Panginoon, na narito, Lord God. Aming Diyos, wala po kami ibang ninanais at hinahangad kundi ang aming Panginoong Jesus. Ang makita ka, ang masilayan ka, O Diyos. Ang maranasan ka sa aming mga buhay, Father. And Lord, thank you po sa inyong presensya, Panginoon, sa inyong pag-ibig at kagalakan, Lord God, na nagmumula sa inyo, Lord. Aming Ama, sa umaga pong ito, ang bawat isa pong narito, Lord God, ay nasasabik na makatagpo ka, aming Ama. Makita ang aming Panginoong Jesus, ang inyong kalulhatian, ang inyong kadakilaan, Lord God. Aming Ama, wala nga po kami ibang foundation, kundi kayo lamang, Panginoong Jesus. Wala po kami ibang aasahan, kundi kayo lamang, aming Panginoon. Wala po kami ibang pag-ibig, kundi kayo lamang, aming Panginoon. Kaya po sa inyo po namin inaalay lahat ng ito, Lord God. Sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas sa pagsambat papuri, ang lahat ng kadakilaan. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Palakpakan muna po natin ang Panginoon. Sama-sama po natin siyang awitan na may kagalakan sa ating mga puso. Come on, church, let's clap our hands. Let's sing this song with joy in our hearts. Alam ko pong alam niyo po ang kandang ito, kaya sama-sama po, sabay-sabay po natin awitin. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation.
is in your truth. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Dahil tanging sa inyo lamang po namin mahanap, makikita, Lord God, ang pag-asang totoo, Lord God, aming Ama. Kung bakit kami nakakabangon sa bawat araw, Lord. Kung bakit kami nakakapagpatuloy, aming Ama. Dahil meron po kami isang Diyos na katulad mong hindi nagbabago kailanman. A solid rock that never changes. Maraming salamat, aming Ama. For our Lord Jesus. Let's sing this song. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength,
Lord Jesus, for your blood, Lord. Aming Ama, dalangin lamang po namin masunod ang inyong kalooban, Lord God. Ang maluwalhati at madakila ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan. Lord God, everything that we have and everything that we are, Lord, inaalay po namin sa inyo, aming Ama. Maraming salamat, Panginoon. Kay tunay na dakila. Dakila ka, O Diyos, sa bawat salinlahi. Noon pa man tanging ikaw ang nariyan lagi. Sa bawat sandali, patnubay mo ang nagwagi. Sa iyong mga mata, kami bukod tangi. Umalog po bagyo, ika'y daw nga naligtas. Sa malitong landas, ikaw
pagmamalas niyo sa amin, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapahingahan, sa kaginhawaan aming Ama na nasa presensya mo lamang aming Ama. Lord Jesus, maraming salamat po, Panginoon. Dahil patuloy niyo pa rin po kaming kinakatagpo. Patuloy niyo pa rin po kami hinahayaan lumapit sa inyo, Panginoon, sa kabila ng aming mga kasalanan, Lord God. And Lord, we know that this is only because of the blood of our Lord Jesus Christ. Wala na po kami ibang sasandalan, Panginoon, kundi ang inyong pangalan, aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po, aming Ama. Maraming salamat po sa inyong biyaya at habag, Lord God. Thank you, Father, for showing us your glory, for showing us your greatness, Lord God, your majesty. Aming Ama, bawat isa narito, Lord God, ay nasasabik lamang sa inyong presensya, aming Panginoong Yesus. Ang marinig ang napakaganda mong tinig, Lord God. At maraming salamat po, Panginoon, dahil patuloy kang kumikilos sa buhay ng bawat isa, Lord God, sa buhay ng Iglesia niyo, aming Ama. And Lord, yung tunay nga pong wala po kaming kailangang ipangamba, ipag-alala, Panginoon, dahil nasa inyo lamang po, Panginoon, ang aming kaligtasan, aming Panginoong Jesus. Dear God, we are secured in you, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na mananatili kang hindi nagbabago, Lord God. At nasa inyo po, Panginoon, ang aming pag-asa, ang aming kalakasan, ang aming pag-ibig, ang aming kagalakan. Aming Ama, maraming salamat po, Lord God. Sa inyo po namin, aming Ama, itinataas at binabalik, Lord God, ang lahat ng kadakilaan, ang lahat ng kalulhatian, ang lahat ng pasasalamat, Panginoon, ang lahat ng papuri at pagsamba. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Lord, our God, we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. To God be all the glory po, and we may all now be seated. Gandang umaga po sa inyong lahat. Mamaya pong alas 5 ng hapon ay meron po tayong worship night kasi hindi tayo pwede mag-overnight dito dahil ito po ay sarado na ho ng ang buong mall ng 9 o'clock, 8 o'clock. Sarado. Kaya ang ginagawa ho natin, aagahan na lang natin, but we will have our worship. Ang tawag nila natin worship night, actually it is a worship offering to God with, of course, pag worship, may kasama po itong prayer. Prayer night. Okay. Noong nakaraang talakayin po natin ay pinag-aralan po natin. Friends, I'm trying to take a series on the book of Revelation. Urong-sulong po ako kasi pinapakiramdaman ko po ang kalooban ng Diyos. Una, akala ko ang gusto ng Panginoon ay ihayag lang sa atin ang ating kalooban, ang kalooban niya para patungkol sa ating puso. Kaya itutuloy po natin ito kung loloobin po ng ating Panginoon. Nakaraang talakayin po natin sa Revelation, parang ina-outline ko lang po ngayon sa inyo, Revelation chapter 1, ipinakita po ang panloob na kapahayagan ng Panginoon. Revelation chapter 1, pinakita sa atin ang Kristong anyong Diyos. Kasi hindi po sanay ang tao rito sa Kristong anyong Diyos. Ang tao sa daigdig ay nasanay sa Kristong nag-anyong tao. Katulad natin, nagugutom, nauuhaw, namamatay. Kaya may minsan gumagawa po ang tao ng mga litrato. Kasi yung pong pagkakilala natin, anyong tao. Pero pagdating sa Revelation chapter 1, ipinakita ng Panginoon, hindi na ho yung Kristong tao. Ang ipinakita ay ang the glorified Christ, ang Kristong Diyos. Kaya hindi ho siya makilala ni Juan. Ang mukha parang araw na talagang nakasisilaw sa liwanag. At ang tawag po doon ay, it is the glorified Christ. Dito sa lupa, nung nagkatawan tao po siya, ay pinakita ang Kristo bilang tao. Kaya tinawag siya ng aklat ng Lucas ng anak ng tao. Pero siya po ay, pagdating sa Revelation 1, pinakita ang panloob na anyo ng totoong Kristo. Ang Kristong Diyos. Kaya ang mga tao minsan, wala ho silang respeto sa Panginoon kasi hindi nila kilala, akala nila tao lang. Hindi nila alam, taong totoo,
Diyos na totoo. Ito ho, lahat po na nakakakita sa Kanya, si John, lahat po, yumuyuko, lumuluhod, sinasamba siya. Dahil doon, pinakita niya na siya ay Diyos. Pagdating sa Revelation chapter 2 and chapter 3, ipinakita naman ng Panginoon ang panloob na kalagayan ng church o ng Christian. Puro panloob po ito. Hindi po ito panlabas. Chapter 1, ang panloob na anyo ni Kristo bilang Diyos. Revelation chapter 2, chapter 3, the 7 churches, ipinakita ang panloob na kalagayan ng church. Na akala mo okay ka, hindi ka pala okay. Akala mo mayaman ka, pobre ka pala. Akala mo mahina ka, malakas, and so on and so forth. Pinag-aralan po natin yan. And then pagdating po sa chapter 4, ipinakita po ron ang pagsulyap sa rapture of the church. Chapter 4 verse 1, come up here. Kasi sabi po ron, after this. Yung this dito ay ang church. Pagkatapos ng iglesia, kasi ang church, may panahon po tayo from Pentecost to the rapture of the church. Ang tawag po rito ay church. Tayo po ay bahagi ng church. The Bible says, ng chapter 4 ng Revelation, at pagkatapos nito, pagkatapos ng church, sasabihin ng Panginoon, come up here. Yun po yung trumpeta ng Diyos. Sa 1 Thessalonians 4:16. Kasabay ng tinig ng arkanghel, pagsigaw ng trumpeta, anghel, trumpeta ng Diyos, ang mga Kristiyanong namatay, mabubuhay, ang mga Kristiyanong buhay ay hindi pa huhuli, kundi sasalubungin ang Panginoon sa himpapawid. Kaya ang Revelation chapter 2 and 3, ang eksena nangyayari dito sa lupa. Pagdating po sa chapter 4 and chapter 5, ang eksena nangyayari na po sa langit. Yung camera, pinakita na ho sa itaas. Kaya ang Revelation chapter 4 and chapter 5, ang ipinapakita rito ay concerning our worship and prayer unto our God. Kaya timing na yung ating worship night. Kasi ito ho, worship ang pinapakita sa chapter 4 at saka chapter 5. Okay? Kaya dito ho, makikita ho ninyo, dahil ang team po natin this anniversary November ay Christ at the center of our life. Nung nasa lupa ang Panginoon, Revelation chapter 1, sabi ng Biblia, at sa kalagitnaan ng mga 7 kandilyera at ng 7 bituin, ay naroon ang Panginoong Hesus. Si Jesus po ay nasa gitna ng church. Andi dito po siya sa ating kalagitnaan. Hindi ho Bible ho sabi niyan. Pinakita na ho yan ng Panginoon sa Matthew chapter 16, chapter 18. Ngayon pinakita na naman niya rito sa Revelation chapter 1. Ang Panginoong Hesus ay nasa kalagitnaan ng 7 iglesia. The 7 represents the completeness of church. Lahat ng church, ang Panginoon dapat nasa sentro. Kaya ang bawat church, dapat ang sentro ay si Kristo. Hindi ang pastor, hindi ang religion, hindi ang sinumang tao, kundi ang Panginoong Hesus, the center. Kaya doon, ang 7 ilawan ay simbolo ho ng 7 iglesia. The completion of the whole church around the world from Pentecost to the rapture. The 7 stars represents the 7 messenger or the 7 pastors. Ibig sabihin, lahat ng totoong church, ang Panginoong Hesus ang naglalagay ng pastor. Kaya ang pastor hindi po inaambisyon. Ang pastor ay tinatawag. Jesus said in John chapter 6, hindi ikaw ang tumawag sa akin, ako ang tumawag sa iyo. It is I who has called you so that you may bear fruit and that your fruit should remain. Hindi, for example, ako, pastor, hindi po akong tumawag sa akin sa pagpapastor. Sa totoo lang, ayoko po magpastor ng bata ako. Kaya lang tinawag ko ako ng Panginoon. Ang response ko lang, opo, Panginoon, sige po, ang kalooban niyo ang masunod. Ito, andito ho ako. Siya po ang pumili. Then, dito ho, ang eksena ho ay nasa langit. So, chapter 4, chapter 5, ay ang worship. Kaya in chapter 4 and chapter 5, it is an introduction of the scroll with its 7 seals. Dito ho, nagsimula po ang worship. Kaya yung chapter 4, pinakita ho natin doon na may 4 po na creation na angel, ang tawag po nila ay the cherubims, na iba't ibang anyo, and the 24 elders. Ang dami hong hindi pinakilala kung sino yung elders na yun. Sabi nila, 12 apostol at 12 tribo,
Pero ngayon makikita ho ninyo talaga ang sino ba talaga ang 24 elders. What are they symbolize? Says 4. Saan ba sila? It is a symbol. Sino ba ang 24 nito? Chapter 4 pa lang, sila po yung sumasamba. Yung una sa chapter 4, sila po, kasi Bema Judgment, remember? Binigyan sila ng Panginoon ng reward. Lahat po. Pagdating ng reward, yung lahat po ng 24 elders, hinubad yung kanilang korona at nagpatira pa sa Panginoong Hesus at ihihandog. At sinabi nila, Thou art worthy, O Lord. Ikaw lamang ang karapat dapat tumanggap ng parangal, ng papuri at inihandog nila sa Panginoon. That is worship. And then, we come again in chapter 5. Ito na. If you have your Bible, would you please turn with me in the book of Revelation chapter 1, starting verse 1 to verse 10. Babasahin ko na ng lahat para isang talakayan na lang ho tayo, hindi ko na pagpuputol-putulin. Revelation chapter 5, babasahin ko sa English, papaliwanag ko po sa Tagalog. Kasi importante po ito dahil meron po tayong tatalakayang doctrine dito na hindi ho pwedeng ilihis. Revelation chapter 5, verse 1, ito, vision po ito ni John, the beloved. Nasa langit po siya. May pinakita sa kanya ang Panginoon. Then I saw in the right hand of him who was seated on the throne. Sino ho yung him dito? Meron po isang tronong malaki at may nakaluklok doon. Huwag niyong iisipin na ito ay anyong tao. Sabi ng Biblia, isang trono. At doon sa tronong yun ay liwanag lang. At ito po walang iba kundi ang our Heavenly Father, ang Diyos Ama, nakaluklok. Liwanag lang mo siya because God is Spirit. Wala ho siyang katawang katulad natin. Hindi katulad ng Panginoong Hesus, may katawang tao po siya. Ito siya po, nag-iisa. I saw in the right hand of him, sa kanyang kanang bahagi, kanang kamay, of him who was seated on the throne, a scroll written within and on the back, sealed with 7 seals. Scroll po ito, balumbong po ng isang aklat. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, sabi ho ng isang anghel, who is worthy to open the scroll and break its seals. Ito na ho ang panahon ng pagsasaliksik. Sino kaya ang pwedeng tumanggap ng isang scroll? Ano ba yung scroll na yun? Bakit importante yun? The Bible scholars, some of them says, this is now the title deeds of God in this earth. Ito ho yung titulo ng buong daigdig na ibinigay ng Panginoon kay Eva at kay Adan, pero si Eva at kay Adan ibinigay kay Satan. Sabi lang ho nila yun. Kasi kaya ho si Satan, siya po ang Diyos ng sanlibutan. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, natubos niya ho tayo. Siya na ang nagmamay-ari ng buong titulo sa buong mundo. Kaya maghahari siya sa millennium. Tatapusin lamang ang paglilinis ng mundo. Tatanggalin lahat ang masasama, ang marurumi, ang mga salbahe, papatayin muna. At pagkatapos, ang title nito ay maibabalik muli sa tao. Ang problema, nagsasaliksik ang anghel. Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. May buhay pala sa ilalim ng lupa. Hindi natin alam kung sino yun. Kung ito ba ay Hades, ito ba ay, hindi natin alam. Tapos walang makita. Walang karapat dapat tumanggap ng titulo na ito para mabuksan, makita, para malinis ang daigdig. Si Juan po ay iyak ng iyak. Hindi ho, sa Bible kasi, and no one in heaven was, or earth, or under the earth was able to open the scroll or to look into it. And I began to weep loudly. Sa ibang lengguwahe, I began to weep bitterly. Iyak ng iyak si John. Importante ho kasi ang scroll na ito. Iyak siya ng iyak. Because no one was found worthy to open the scroll or to look into it. Verse 5. And one of the elders said to me, weep no more. Do not weep. Huwag ka nang umiyak, Juan. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has conquered so that he can open the scroll and its 7 seals. Huwag ka nang umiyak. May nagtagumpay, Juan. Siya ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Notice verse 6. And between the throne and the 4 living creatures,
among the elders, I saw a lamb standing. Ito na naman, nakita ho niya isang lamb standing, isang kordero. As though it had been okay, slain with 7 horns and with 7 eyes. Between the throne, sa pagitan po ng trono at ng 4 na nilalang, kasama ng mga matatanda, the elders, I saw a lamb standing. Ang lamb po, it represents Jesus Christ as the offering in the Old Testament. As though it has been slain, and 7 horns with 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into the earth. Mamaya ko nang papaliwanag ko ang ibig sabihin nun. Tapusin muna natin verse 7. And he went and took the scroll from the right hand of him who seated on the throne. Ibig sabihin, lumabas po ang Panginoon again. Ang sentro na naman sa langit ay si Jesus. Ganda, no? Nung nasa lupa siya, siya po ang sentro. Pagdating mo sa langit ng kamera, ang sentro, ang Panginoon. Sa kalagitnaan po ng trono ng kaharian sa langit, nasa sentro ang ating Panginoon. He went, took the scroll from the right hand of him who was seated on the throne. Kinuha niya sa kamay sa Ama, sa trono ng Ama. And when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Worship na naman. Nagpatira pa po silang lahat. Each holding a harp. Yung harp po, yung parang gitarang, sa Tagalog po rito ay alpa. And the golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. So kasama rito sa kanilang pagsamba ay ang pag-aawit sa Diyos at ang pananalangin. Verse 9, and they sang a new song saying, worthy art you to take the scroll and to open its seals, for you are slain, and by your blood you ransom people for God, and from every tribe and language and people and nation, and you have made them kingdom and priest to our God, and they shall reign on the earth. Mamaya papaliwanag ko sa inyo ang verse 9 and verse 10, kasi meron pong pagkakaiba ang lengguwahe sa King James Version at saka sa NIV. Papakita ko sa inyo mamaya. So doon una, the lamb and the lion. Ibig sabihin, nung ang Panginoong Isus nagkatawang tao, ang turing sa kanya ay lamb, isang maamong tupa. Pero sa kanyang second coming, siya po ay tinaguriang the Lion tribe of Judah. Mabangis kasi dala po niya ang judgment. Siya po ang hahatol sa lahat ng tao sa buong mundo. Then, the 7 horns, yung 7 sungay, tayo ho, kapag sungay ang nasa isip po natin, masama. Hindi ho. Sa Bible po, even from the Old Testament, ang sungay, it represents power. Kapangyarihan. It represents all the powerful and strength and authority. Yung pong, kaya doon po sa tabernakulo, gumawa sila ho ng isang incenso ron, may 4 na sungay. Yung sungay, hindi ho masama yun. Yung sungay, it represents power. Di ba? Kaya yung mga kalabaw, mga baka, may mga sungay po, ibig sabihin malakas po sila. The 7 eyes represents the Holy Spirit that sees all things. So, ibig sabihin, kontrolado ng Panginoon, siya ang nakakakita ng lahat ng bagay sa buong mundo kung ano ang nagaganap. Then the Bible says, the Lamb took the scroll from him, from the Father, and he gave all the judgment and authority to the Son. But John chapter 5 verse 22, sabi ng Panginoong Hesus, ibinigay na ng Ama sa Anak ang lahat ng paghuhukom sa tao. Another, Matthew chapter 28 verse 18, Jesus said, all authority in heaven and on earth has been given unto me. Sa Kanya na ho ibinigay. Siya na po ang hahatol. Sa Kanya ibinigay ng Ama ang pangasiwa, ang kahatulan sa mga tao. Kaya si Lord Jesus ang magsasabi kung sino ang pupunta sa langit at kung sino pupunta sa impyerno. It is our Lord Jesus Christ who is the judge. Yun po. And then in Revelation 5:8, let us read again. Chapter 5 verse 8.
And when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each holding a harp, alpa, and golden bowls full of incense. Yun po ginagamit sa tabernakulo sa Old Testament. Insenso po ito, which are the prayers of the saints. And they sang, habang sila po ay sumasamba, sila po ay umaawit. Siyempre, aanin mo yung instrumento, pag-awit. Kaya that's why we have this instrument. We have our worship song because we are worshiping the Lord. And they sang a new song saying, "Worthy are you to take the scroll and to open its seals. For you were slain, and by your blood you ransomed people for God, from every tribe and language and people and nation. And you have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth." Friends, but there is a textual problem in this verse. Ito yung sinasabi ko sa inyo. May problema ho rito. Kasi, the Greek word here in the King James Version, it indicates that the new song is sung by those who themselves have been redeemed. Sa King James Version, ito ho ay hindi ho, yung word na they ay pinalitan po ito ng us. Hindi sinabi, dito ho, binasa ko sa inyo, di ba? For you were slain, and by your blood you had ransomed people from every tribe and language and people and nation. Verse 10, notice, and you have made them. Pero sa King James Version, you have made us. Personal ho yan. Unang tao ho nagsasalita. Kayo ang lumikha sa amin. You have made us a kingdom and priest to our God. Doon sa NIV, their God. Ito, our God. Personal po. And they shall reign. Pero sa King James, and we shall reign on earth. Ano ho yun? The textual problem in Greek text used by the King James Version indicates that the new song is sung by those themselves have been redeemed. Ang nagsasalita pala rito ay ang mga taong tinubos ng Panginoong Hesus. No other but the church. Kaya yung 24 elders dito, it represents us. Tayo na ho yun. Tayo palang kumakatawan dun sa 24 elders. Kasi nung una, di ba, Bema Judgment, pinag-aralan natin nung last meeting natin, tapos nagkaroon po ng worship, tinanggal natin yung koronang ibinigay ni Lord sa atin, inialay natin sa Kanya. Lord, kayo lamang po ang karapat dapat tumanggap ng parangal dahil wala naman kami magagawa kung di kayo ang gumagawa sa amin. Natuwa ang Panginoon dahil ibinalik natin sa Kanya ang kaluwalhatian. Pagdating sa chapter 5, worship na naman. No? Ito na naman po sila. Bakit sila umaawit? Bakit sila nananalangin? Ang sabi, sapagkat kayo ang nagligtas sa amin. Galing. And has made us unto God kings and priests. Tayo po yung sabi ni Peter, you are a royal priesthood. Lahat ng Kristiyano, pari. Sacerdote sa harapan ng Diyos. And hindi yung they shall reign, but we. Kung ang King James Version ang ating paniniwalaan na yun ang tama, ang 24 elders represents the church who were raptured by our Lord Jesus. Tayo pala yun. Ang dami nagtatanong, sino ba yung 24 elders na yun? Hula sila. Si Abraham, si Isaac, si Jacob. Pwede, pero hindi rin eh. Ito ho kasi, sa King James Version, ang nagsasalita, tinubos mo kami. At ito po ay walang iba kundi ang church. Kasama pala tayo roon. Kaya sa langit, unang-unang gagawin po natin doon, worshiping the Lord. Sinasamba po natin. Using the word they instead of us. Yung po sa NIV, at saka kaya binasa ko sa inyo ang English para mas maintindihan po natin. Then, as the church sings worship song unto God, umawit na ho tayo sa Panginoon, the church joins this song with the angels of... Ito kagandahan eh. Nung umaawit tayo sa Panginoon, dahil sinasama, libo mga anghel sumabay sa pag-awit natin. Sabi ni, wow, ang dami umaawit sa Diyos. Basahin natin. Bibigay ko muna sa inyo definition para mas maintindihan po natin. Panghuli po natin talakayan niyo.
As the church sings worship unto God, the church joins with songs with the angels of God. Ang mga anghel po. Yung inaawit natin dito, alam po ng mga anghel yan. Kasi yung mga angel of God sa langit, walang ginagawa kundi awitan ng Panginoon ng worship song. Kaya importante sa atin ang worship song natin, dapat anointed by the Holy Spirit. Hindi ho lahat ng worship song galing sa Panginoon. Hindi lahat ng Kristiyano totoo, hindi lahat ng pastor totoo, hindi lahat ng church totoo. Kaya pagpili mo ng worship song, pipiliin mo yan. Biblical ba yan? Si Kristo ba na itataas sa awit na yan? Kasi may mga awit na hindi naman talaga nag-glorify si Lord, kundi tao. O, yun ang dapat iingatan natin. Kaya dapat sensitive tayo sa pag-awit. Kasi lalo na ho nung revival, nung 70s and 80s, ang daming worship song na kinompose ng Holy Spirit. Karamihan po biblical. Ang gaganda na kapag napapakinggan mo, pati ikaw, wow, napapaluhod ka at napapanalangin ka sa Panginoon. Ninihimo kang manalangin at sambahin ng Diyos. That is the power of the Holy Spirit. Meron namang mga worship song na pag napakinggan mo, wala lang. Parang wala nangyayari sa buhay ko. Ang tawag doon, patay. Kaya nag-iingat po tayo sa mga pinipili nating awitin sa ating Panginoon. By the way, yung po yung harp, yung po yung alpa, lahat po sila, merong alpa, merong harp. Ginagamit ito upang awitan ang Diyos, instrumento. And then, sa isang kamay, hawak po nila ang golden bowl of incense. Yung bowl po, yung isang insenso. It's in symbolizing worship and prayer. Therefore, whether on earth or in heaven, we will worship the Lord with songs and prayer. That's why we have our worship night once in a while. Pero syempre, kung ikaw ay Christian, hindi ka aasa sa ating gawain pangkalahatan. Aasa tayo talaga sa Holy Spirit na araw-araw nananalangin tayo. Yung po yung totoong Christian. Yung totoong Christian, hindi po nakasandal sa church. Hindi nakasandal sa pastor. Yung totoong Christian, nakasandal sa Panginoon. Christ-centered nga eh. Dapat kahit tayo lang mag-isa sa bahay, nananalangin na tayo. Sumasamba na tayo. Yung ibang tao, hindi makaawit sa Diyos pag hindi dadalo sa church, makikisabay sa mga kapatiran. Friends, sa buhay ng Kristiyano, wala pong plastikan. Totoo po ito kung ano tayo sa harap ng Diyos. Di ba? What are the prayer of the saints in the book of Revelation? Kaya dito po importante ang prayer natin kay Lord araw-araw. Prayers of the saints. Sabi ho rito, the entire chapter 5 describes the scene in heaven where Jesus, who appears as a lamb who was slain for the sins of the world. Okay? Take the scroll in God's throne from while souls and angels in heaven worship Him. Dito po sa Revelation chapter 5, verse 7, sinabi, the English Standard Version, those who read this, and He went and took the scroll from the right hand of Him who was seated on the throne. And when He had taken the scroll, Jesus po, tinanggap niya ang scroll, the 24 living creatures and the 24 elders fell down, worship before the Lamb, each holding a harp and a golden bowls full of incense. Punong-puno ng insenso. Naalala ho niya, pinag-aralan natin ng insenso, yung po sa mira. Pag ito po ay sinindihan, ito po ay umuusok. At yung usok po ng insenso, pumapaitaas, ibig sabihin, tinatanggap ng Panginoon ang ating panalangin. That's why in Revelation 4, chapter 4, verse 10, the 24 elders give their crown to Jesus, yung po yung binasa natin. Then our prayers are like yung palang prayer natin araw-araw, katulad pala ito ng isang insenso. Incense, umaalingasaw ang bango. Yan. Pag ito ay inaapuyan ng Espiritu Santo. Ito ay pumapaitaas. Iniipon pala ito. Yan. And pagkatapos ng sabay-sabay nun, umawit sila at itong sa awit nila,
Worthy art thou to take the scroll and to open its seals, for you were slain. Gusto ko nga compose ang awit ito. Gawin nating awit. Ang ganda eh. Sabi naman, by your blood, you ransom us. Ito na yung King James Version. Ang diretsuhan na nakikipag-usap yung church sa Panginoon. By your blood, sa pamamagitan ng dugo mo, Panginoon, tinubos nyo kami para sa Diyos. Sa bawat tribo, bawat lengguwahe, bawat tao, bawat bansa. At ginawa mo kaming kaharian at mga saserdote para sa aming Diyos. At kami ay maghahari sa lupa. Naging personal. I take the book of King James Version, mas malapit po sa original. Kaya yung 24 elders, tayo po pala yun. Just imagine that. Lahat tayo aawit sa Diyos sa langit. Tapos lahat tayo nananalangin araw-araw. Friends, the meaning is the same since saints are simply people who have relationship with God. Kasi ever since from the Old Testament, yun ang habili ng Panginoon kay Moses sa tabernacle. Dapat ang incense sa tabernacle ay hindi nawawala 24/7. Lagi po yung umuusok. It represents na yung Christian, yung tao na nananampalataya sa Diyos, ay walang patid na nananalangin. Umuusok ho lagi yun. Halimuyak sa ating Panginoon. Kasi friends, pagdating natin sa langit, doon po natatapos yung ating pananampalataya. Kaya yung pananampalataya natin dito, pansamantala lang yan habang andito tayo sa loob. Hanggat hindi natin nakikita ng personal ng Panginoon, ang pananampalataya nasa puso. Saan makikita yun? 1 Corinthians chapter 13, verse 13. And these three remains, love, hope, and faith. Tapos dinefine yung faith, Hebrews chapter 11, ang pananampalataya ay ang mga bagay na hindi nakikita, subalit inaasahan. Hindi pa natin nakikita si Lord eh. Kaya kailangan pa natin ng faith. Pero pagdating sa langit, makikita na natin si Lord. Tapos na ang faith. Nakita ko na ang aking sinampalatayanan, si Lord Jesus. Tapos na ang pag-asa, dahil andun na tayo. Ang natitira na lang, sabi ng 1 Corinthians chapter 13, verse 13, but love abideth forever. Mawawala ang pananampalataya, mawawala ang pag-asa, subalit ang pag-ibig natin kay Kristo ay walang katapusan. Ayan. Kaya ang love, magpasawalang hanggan. Why? Because God is love. And God is from everlasting to everlasting. Wala po siyang katapusan. That's why these are the people who have faith in God. Siyempre, habang nandito tayo sa lupa, yung faith natin, inaalagaan natin. Kahit na ano mangyari, kahit pangit na nangyayari sa buhay natin, ang pananampalataya ay laging nakatuon kay Kristo. Huwag po kayong mawawalan ng pananaw sa ating Panginoon. Because that is faith, the assurance of things hoped for. The things that are not seen. Kahit marami tayong problema, basta't ang pananampalataya natin, ang Diyos ay mabait at ililigtas tayo, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Friends, the importance of faith in our present time depends upon how we understand God, especially His Word. Nakadepende ho ito. Gaano ba natin kakilala ang ating Panginoon sa ating pananampalataya? Kumbaga sabi ko sa inyo noon lahat ng sinabi ng Diyos sa Biblia ay ating pinanghahawakan, lalo na ang kanyang pangako. We believe in God's promises. Kasi yung pangako ng Diyos at yung faith, dapat magkakambal po yan. Hindi pwedeng hiwalayin. Kaya sabi ko nga sa inyo, aanhin mo ang pananampalataya kung wala ka namang pangako na tatanggap mula sa Diyos. On the other side, aanhin mo naman yung pangako ng Diyos kung wala ka namang pananampalataya sa Diyos. O, di ba? Kaya yun po, aanin natin ang pananampalataya kung Hebrews chapter 11 verse 1. Pinakita huro ng pananampalataya. Naniniwala tayo sa Diyos kahit hindi natin siya nakikita. Ang pangako naman ng Panginoon sa Hebrews chapter 11 verse 6, for it is impossible to please God without faith. For those who comes to God must believe that God is God and that God is a rewarder, tagapagbigay ng gantimpala sa mga taong marubdob na nag-ahanap
sa kanya. Kaya kay Abraham, sa Hebrews chapter 11, na sabi ho ron, verse 17 to 19, nakuha ni Abraham ialay si Isaac sa Diyos, kahit na masakit sa kanyang kalooban. Dahil pinanghawakan ni Abraham ang pangako ng Diyos, na sa lahi mo, Abraham, pararamihin ko ang iyong anak sa pamamagitan ni Isaac. Pinaniwalaan ni Abraham yun. Kaya papatayin niya ang kanya. Ang paniniwala niya, Abraham, kahit patayin ko o ihandog ang anak ko sa Diyos, bubuhayin niya itong muli. That is the faith. Kaya nagtagumpay po si Abraham dahil pinanghawakan niya ang pangako ng Diyos. Friends, yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Pag ang Diyos ay nangako sa inyo, panghawakan niyo. Huwag kayong bibitiw. Pag sinabi ni Lord na hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan, panghawakan niyo yun. Kahit na sa tingin ninyo, pinababayaan na ako ni Lord, hindi kayo pababayaan ng Diyos because the Lord said so. Hindi ka maaano. Yun po yung ibig sabihin ng ating Panginoon sa kanyang salita, sa ating pananampalataya at pananalangin. That's why the prayer of the saints here, symbolism in this Bible passage can seem mysterious at first, but the key to declaring their meaning is incense. Ito po ay isang insenso. Lahat ng prayer natin, parang insenso ito. Pumapanik sa itaas at tinatanggap po ng ating Panginoon. Kaya yung sabi ng Panginoon kay Moses sa Exodus chapter 3, I still remember, ang altar nyo lagi dapat ay merong insensong hindi namamatay. Sabi ng 1 Thessalonians, pray without ceasing. Manalangin kayong walang patid. Hindi nangangulugan na sabi ng prayer. Hindi. Kasi because prayer, friends, is not just a word. Prayer represents our relationship with God in our heart. Relasyong walang patid. Di ba? Yun eh. It means we should pray to God every day. At doon makikita ninyo, prayer means our relationship with God. Kasi imposible kang manalangin sa Diyos kung wala kang relasyon sa Diyos. Yun ang masarap sa panalangin. Kasi habang nananalangin tayo, lumalalim, lumalago yung ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Kaya yung prayer natin, either private or public prayer, it is always associated with incense according to the Holy Scripture. Yung prayer natin, incense po ito. Look at David, King David. Anong sabi ni King David sa Psalms 141, verse 2? Scripture, anointed po ito ng Holy Spirit. Psalms 141 verse 2. This is now said, David said, may my prayer be set before you like incense. May the lifting up of my hands be like the evening sacrifice. Si David po ito. Nawa Panginoon ang aking panalangin sa inyo ay maihalin tulad sa insenso. At ang pagtataas ng aking mga kamay ay maihilan tulad ng aking sakripisyong paghahandog sa inyo. Kaya yung prayer natin, everyday, huwag niyong mamaliitin. Importante po ang prayer. Kasi pagdating pala natin sa langit, habang sinasamba natin ng Diyos, yung lahat ng prayer natin na inipon-ipon ay magmimistulang insenso. Yun po ang iaalay natin sa Diyos. Grabe. Tapos yung ating worship, yung ating awitin. Sinasamba, inaawitan, at prayer. That's why prayer and worship are emphasizing here. Kasi ang panalangin po, ang lalim. Pag dinify natin ang prayer is talking to God, pakikipag-usap. But hindi ho ganun kababaw yun. Ang panalangin na yung pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin, prayer is aligning our will with God's will. Ito importante sa panalangin. Hindi ho mahalaga rito kapag nananalangin kayo kung sinagot kayo ng Diyos o hindi. That is not important. Pag nagpe-pray tayo, importante, yung kalooban natin at ang kalooban ng Diyos nagtutugma. O kaya inaalign, kasi mali yung kalooban natin eh. Yung kalooban ng Diyos, yung po yung siyang pumoporma sa ating puso. Kaya sabi ng Our Father who art in heaven, your will be done here on earth as it is in heaven.
Yung po, ang prayer po, kung pakikinggan ni Lord lahat ng ating prayer, marami sa ating mapapahamak. Because most of the time, we do not know what we are praying for. Hindi ho kami sabi niyan. Romans chapter 8, verse 16, we do not know how to pray as we should. Ang ating prayer lagi, puro mga mali. Gusto natin yumaman, gusto natin lumusog, gusto natin lumakas. Lahat na lang para sa ating hinihingi natin. That's why the Bible says, you do not know how to pray as you should. Kaya ang Holy Spirit, tinuturuan tayo, anak, hindi iyan ang ganyang prayer. Ang prayer mo, anak, damahin mo ang damdamin ng Diyos. Yun ang iyong ipag-pray. Kaya ang Holy Spirit at ang Espiritu ng Santo, Espiritu ng tao, nagtutugma. The Holy Spirit beareth witness with the Spirit of God, with our spirit, that we are the children of God. Romans chapter 8, verse 14 and verse 16. Importante yung sa prayer yan. Kasi kung tayo ho, mag-pray yung gusto lang natin, Panginoon, tagal na ho tayo napahama. Buti na lang tinuruan tayo ni Lord mag-pray sa Matthew chapter 6. Your will be done here on earth as it is in heaven. Not my will, but yours be done. Ilan sa atin dito nagpe-pray na yumaman? Ang tanong, is that the will of God? Yan, diyan mali ang mga prosperity gospel. Hindi mo lang iniisip, ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin? Yun ang importante in prayer. Prayer is aligning our will with God. Kaya doon natin masasabing, not my will, but yours be done. Pag ganun ang prayer natin, ang ating prayer ay nahahalin tulad sa isang insenso na tinatanggap ng Diyos na mahalimuyak na bango. Di ba? Kasi grabe ang Christian sa ating panahon. Lalo na ho yung mga hyper-faith. Uso ho ngayon sa mga church na, hindi ko alam, matatawag kong kulto, very demanding. Yung bang, name it and claim it. Nakikinig ako sa isang grabe itong pastor na ito. Name it and claim it daw. Sabihin mo, tapos kunin na. Sabi ko, grabe. Tapos very demanding pa siya. I demand. Sabi ko, grabe. Ang tapang ng apog na ito. Nananalang, humihingi lang ng tulong sa Diyos. Nagdi-demand pa. Sabi ko, kaya karamihang Christian, mayabang. Humihingi ka lang ng tulong, nagmamayabang ka pa. Pag humingi ka ng awa sa Diyos, magpakumbaba ka. Do not demand anything from God. Because the Bible says we are always living according to His grace and mercy. Pag sinabing grace, it is an unmerited favor. Hindi tayo karapat dapat mahalin. Pero minahal tayo ng Diyos. Yung problema eh. Sabi nila, name it and claim it. Yun ang prosperity gospel. Another, yun ang dominion Christian. Dominion gospel. Dominion. They always demand for God. Instead of humility, they have pride. Kinikilabutan ako pag nakakarinig ako ng ganun. Sabi ko, bakit hindi sila nahihiya sa Diyos? Sasabihin, I demand. Sabi, grabe. Sino ka para magdi-demand kay Lord? Yan. Kaya doon yung malalaman ng totoong church, ang totoong Christian sa hindi. Ang totoong Christian, pag nagpipray, nagpapakumbaba sa Diyos. Hindi mayabang. At laging pinagpipray, ganun pa man, Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari sa akin. Mag-ingat ho kayo sa mga teaching ng ibang church na napapanood niyo sa YouTube. They're always demanding something. I demand. Parang si Satan eh. Di ba? Grabe. Wala nang humility. That's why, remember this. The answer to our prayer and petition is not the main thing in our prayers. Hindi na importante kung sinagot tayo ng Diyos. Ang mahalaga, inayos ba ng Diyos yung ating puso habang tayo nananalangin? Siyempre, lahat tayo gusto natin guminhawa ang buhay. Natural sa tao yun. Pero paano tayo giginhawa? Sa ating paraan o sa paraan ng Diyos? Siyempre, yung paraan. Tayo may paraan din tayo eh. Pero yung paraan ng Diyos iba. But it is how God changed our heart in order to align it with His own heart. That's why I've told you
the secret in prayer is our relationship with God. Relation. Yung po yung word na ginosko. Knowing God. Kaya yung Matthew chapter 7, maraming lumalapit sa Panginoon, tinakwil ng Panginoon, lumayas kayo sa aking harapan, I do not know you. The word know, from Greek word ay ginosko. Ibig sabihin, I do not know you, ibig sabihin, wala akong relasyon sa iyo. Of course, God knows every person. Alam niya ang pangalan ng lahat ng tao. Pero pag sinabi ni Lord, I do not know you, ang ibig niyang sabihin, wala akong relasyon sa iyo. Sino ka? Ayan na. Kaya tinaboy ng Panginoon yung mga tao. Akala ng mga tao ngayon, kilala sila ni Lord. O kilala mo ang Panginoon sa pangalan. Kilala mo si Jesus. Ang problema, may relasyon ka ba kay Kristo? That's why relationship with God is very important. Yun ang nakalimutan ng mga tao. Ang hinahanap ng mga tao ay religion instead of relation. Relationship with God is very important. The secret in our prayer is our relationship with God. Doon lang ho, yun lang ho ang bawi doon. Di ba? James chapter 5 verse 16. The effective prayer of a righteous man availeth much. Kaya sinasabi ko sa inyo, once you pray, kasi dito ho, tayo as a priest, the Lord is teaching us how to intercede for one another, how to pray for one another. Ang sekreto po ng pananalangin, hindi lamang ng ating sarili, kundi sa ibang tao. For example, the church, Philippines, our nation, ilalagay mo ang paa mo sa sapatos ng taong ipinapanalangin mo. That is the secret of intercession. Gusto mong ipanalangin ang kamag-anak mo, ang asawa mo, ang anak mo, ang magulang mo, isuot mo ang kanilang mga sapatos. Hindi ho literal yun. Ang ibig sabihin, ipalagay mo na ikaw sila at ikaw ang kasi hindi sila marunong manalangin. Ikaw Christian. Ikaw sila, ikaw hihingi ka ng tawad sa Diyos. Yung kasalanan nila, aakuin mo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Yun ang intercession. Ganon nag-intercede ang Panginoon. Inilagay ng Panginoong Isus ang kanyang sarili sa ating katauhan, kaya siya nagkatawang tao. Kaya madali, ang sarap manalangin sa ibang tao. Kung alam lang ninyo. Yung ibang tao, walang ganang, gusto nila pinag-pray sarili lang nila. Hindi, pag-pray mo yung kapitbahay mo, pag-pray mo asawa, kamag-anak mo, and so on and so forth. Pero hindi mo sila maipag-pray kung hindi mo ituturing na isusuot ang kanilang pagkatao o yung kanilang sapatos. Kaya mararamdaman mo ang kanilang nararamdaman. Di ba noon pinag-aralan natin, sa prayer is also very important na madama natin ang damdamin ng Diyos para may align ng puso natin sa puso natin. Ngayon, pag nagpe-pray ka naman sa kapwa mo tao, dinadama rin natin yung kanilang damdamin. Hindi natin sinasabi, Panginoon, pagpalayan mo sila, bayayaan mo sila, pakinggan mo kanila, padalangin, pagaling mo sa karamdaman. Napakadali lang yung prayer. Pero hindi ho ganun ang prayer. Kaya ang prayer po, bago ka mag-pray sa isang tao, kilalanin mo ang tao. Damahin mo, ikaw sila, kunwari. Ay nako, doon mo iiyak ang tao sa Diyos. At yung prayer mo ay nagiging masamyong handog sa Diyos. Kasi yun po ang katotohanan. Pinagpe-pray natin. For me, the way I pray, pag ako dumadalo sa mga may sakit, sa mga tao, ganun pinagpe-pray ko. Pagka magpe-pray ako sa inyo, iba-iba sa inyo, dinadama ko po muna ang inyong pagkatao para sa Diyos. At pag nararamdaman ko po kayo. Kaya minsan nagugulat kayo, parang alam ko problema. Hindi ko alam ang problema ninyo. Dinadama ko lang. Kasi alam ko, mahal kayo ng Diyos. Ay, ang sarap manalangin para sa kapwa-tao. Damahin ang kanilang damdamin at damdamin ng Diyos para sa kanila. Importante ho yung relationship. Because prayer, as I've said, it is our relationship with God. We must learn how to touch the heart of God. Puso ng Diyos.
Kaya sabi ni James 5:16, the effective prayer of a righteous man availeth much. Mas epektibo ang panalangin ng isang taong matuwid. Malaki ang naggagawa nito. It is not just a prayer. Yung nananalangin kasi may relasyon sa Diyos. At alam niya ang kanyang pinagpe-pray. Diba? Ako, pag nakikita ko yung tao, sabi ko, Lord, ang tao, anong gagawin ko sa kanya? Kaya kahit may namamatayan sa funeral service, pag pinagpe-pray ko yung namatayan, dinadama ko yung kanilang iyak sila ng iyak. Nadadama ko yung kanilang pagdadalamhati. Ay, ang sarap ipanalangin. Binabadama na ho sa akin ng Panginoon yun. Wala na silang aasahan, Ama. Patay na ang kanilang ama sa lupa. Pero ikaw na Ama sa langit ay nananatiling buhay. Sino ang kanilang sasandalan, Ama? Kundi nadudurog na ho puso ko. No? Daman-dama ko na ho yun. At dama ko, tinatanggap ng Diyos ang panalangin. Kaya minsan, inaalisan tayo ng Diyos ang sandalan. Para sa Kanya na lang tayo sumandal. Yan ang nangyayari ngayon sa Israel. Kaya ang Israel, hirap na hirap. Dahil ang Israel lagi nakasandal sa Amerika. Pag inalis ng Diyos ang sandalan ng Israel, doon sila patay. They have no choice but to call upon God. Sa ngayon, humihingi lagi sila ng sandalan sa kanilang allied forces, sa kanilang mga kakampi. Old Testament pa lang, ayaw na ni Lord yun. Dapat natuto na ho tayo sa ganun, lalo na yung Israel. Di ba, pag naggagera sa Middle East, sa Old Testament, ang dami nilang kalaban. Yung mga Israel, nakikipagkaibigan sa Egypt, kaibigan tayo Pag lumusip yung kaaway ko, tulungan mo ako, magtulungan tayo. O sige, nagagalit ang Diyos sa kanila. Bakit sa kanila kayo humingi ng tulong? Andito naman ako para proteksyonan ko kayo. Hindi nyo ba alam kaya kayo nagbawagi ako lumalaban para sa inyo? Kaya lahat ng mga haring umaasa sa tao, pinagagalitan ng Panginoon. Hindi sila natuto. Kaya ito na naman, binabasa ko na naman ang history sa Middle East. Lord, patawarin niyo po ang Israel. Umaasa sila sa ibang bansa na magpoprotekta sa kanila sa halip na sa inyo. Ang sagot ng Panginoon, hahayaan ko sila hanggang sa dumating ang panahon na iiwan sila ng kanilang mga kaibigan at wala na silang maaasahan, kundi ako. Doon nila ako tatawagin ng buong puso at ako naman ay laging nakahandang suportahan at tulungan. Tuwan-tuwa na ako noon. Naantay ko lang sa lakayin ng Israel, ng mga bansa. Dahil ang Israel, iiwanan din po yan ng Amerika at ng ibang kakampi. Parang tayo ho yan Sino ba mga sinasandalan natin? Yung pera natin sa bangko, yung ating magulang, yung ating kamag-anak na mayaman. Masarap po. Beatitudes po yan Napakapalad ng mga tao, walang ibang inaasahan, kundi ang Diyos. Sapagkat makikita nila at mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Pero pag may inaasahan pa tayong sandalan, mahirap, makakatakot. We have been to that, even in this church. Kaya tinuruan na tayo ni Lord, huwag kayong aasa sa kanino man. Sabi ni Lord, sa akin kayo umasa. Dahil lahat ng sasandalan ninyong maniwala kayo, aalisin ko sa inyo. That is God's discipline. Kahit na gaano kayaman yung tao, pag sinandalan natin, aalisin ng Panginoon yan. Umalis ka dyan sa church. Ayoko meron silang sinasandalan. O, diba? Aral na husa. Patawarin nyo kami, Lord. Minsan umaasa kami kay sister, kay brother, kasi Lord, ang yaman nila Sumusuporta sila sa inyong church. Ayaw ni Lord ng ganun. Ang gusto ni Lord, sa'yo lang kami umaasa. Ito ho ang stand ko rito sa church. Noon ba, nasa Carmen pa ho tayo. Ako, patay kung patay. Kung pababayaan nyo kami, Panginoon, patayin nyo na lang kami. Kung bubuhayin nyo kami, kayo ang bubuhay sa amin. Wala na kaming ibang sasandalang sinumang tao. That's why prayer defined as a relationship with God. Di ba? Ang Panginoon po ang siyang gumagawa sa ating buhay. That is the meaning of thy kingdom come. That means we are dead to self. Friends,
That is prayer. Now, we're going to define worship. Kasi hindi lang ho prayer, hindi lang incense ang dala ho ng mga tao natin doon sa pag-worship kay Lord. May dala rin ho tayong alpa. O yung harp. Instrumento, yung ating parang gitara. In order to worship the Lord. What is worship? Kaya ako nakafocus tayo rito. Revelation chapter 4, chapter 5, worship and prayer. Timing naman, meron tayong worship night mamaya. Kaya mamaya, humanda ko kayo sa pag-awit sa Diyos. Gawin yung taos puso at relasyon. And God will work within your life. Gagalaw ang Diyos sa inyong buhay. What is worship? To worship means to fall your face to the ground or to fall down. Sa Greek word, the word worship means proskuneo. Ibig sabihin po, ito po yung pagluhod. At yung pagluhod, ang kahulugan po yun ay ibinibigay ko sa inyo ang aking buhay. Kayo na po ang bahala sa akin. Gawin niyo, O Diyos, ang gusto niyong gawin sa akin. Sapagkat ako ay sumasamba sa inyo. Hindi po siya humihingi, hindi siya nagde-demand ng blessing. Habang sinasamba niya ang Diyos, ang hinihingi niya, mangyari sa akin ang iyong kalooban. That is worship. Di ba? I give my life to you. Please, Lord, do unto me whatsoever is pleasing to your sight. That is proskuneo in Greek word. I will end you with this four method of worship. Kasi dapat alam natin. How should I worship? Paano ko po sasambahin ang Diyos? Yun ang unang tanong. Paano ko siya sasambahin? Kasi pinakita na ho rito sa Revelation, chapter 4 and chapter 5. Alam ho naman natin sa Deuteronomy chapter 10, even at the 10 commandments, thou shalt worship the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy strength, with all thy mind. Sambahin mo ang Diyos ng buo mong pagkatao. That is the how. Paano ko sasabihin ng Diyos? Sambahin mo ang Diyos ng buo mong pagkatao, buong puso. Sinabi na ho yan ni Lord sa book of Matthew. The how we worship God. Buong pagkatao. Hindi kalahati, but buong puso. Second, why should we worship God? Bakit nga ba natin sasambahin ang Diyos? Friend, because He is God, He is the Creator, we are His creation. Siya ang lumikha sa atin, natural lang dapat sambahin natin siya. And by the way, when we speak about worship, worship is only for God, nothing else. Ulitin ko, ang pagsamba ay para lamang sa Diyos. Hindi sa tao, hindi sa saints, hindi sa angel. Even angel, naalala niyo sa Revelation chapter 22, si John, verse 9, nakita niya yung anghel nagsalita sa kanya, si John lumuhod, niluhuran yung anghel. Sabi ng anghel, John, tumayo ka nga dyan. Huwag mo akong luluhuran, hindi ako Diyos. Ang Diyos ang sambahin mo. Ako'y lingkod din ng Diyos na katulad mo. Even angel, ayaw magpapasamba. Diyos lang dapat sambahin. Naalala niyo sa book of Acts, si Cornelius, sinamba si St. Peter. Naggalit si Pedro. Ay, Cornelius, tumayo-tayo ka nga dyan, babatukan kita dyan. Wala ko yung word niya. Huwag mo akong sasambahin, tao lang ako. Sabi ni Pedro, kasi si Cornelius, believe na believe kay Pedro. Para yung tayo natin, yung Catholic, lahat ng santos sinasamba, niluluhuran natin. Eh, ito si Pedro, St. Peter na nga ho ito. Niluhuran po siya ni Cornelius. Acts chapter 10, verse 25 to 26. Pinagalitan siya ni Pedro. Huwag mo akong luluhuran. Diyos lang ang sasambahin mo. Tao lang akong katulad mo. Ang gagaling ho nila. Hindi ko lang saan pinagpupulot ng mga tao dati, sasambahin mo ang santo, santa, sa bahay mo, isa lang ang sinasamba. Diyos lang, wala nang iba. Only God is worthy. Kaya yung kinakanta na, thou art worthy. Ikaw lang, O Diyos, ang karapat dapat sambahin. Nothing else. Wala nang iba. Of course, we praise God for what He has done for us. His grace, mercy, and love. Pinupuri natin siya dahil ang dami niyang ginawa sa ating kabutihan. But when it comes to worship, we worship God for who He is.
And that is, He is our God. We are His, tayo ho, mga nilikha lang po tayo ng Diyos. Ang nilikha, natural lang sambahin ang lumikha sa Kanya. Ang lumikha sa atin lahat, ang ating Panginoong Yesus, kasama ng Diyos Ama at Espiritu Santo. He alone are worthy of our... Kaya dun sa Revelation 4 and 5, lagi pa ulit-ulit, worthy art thou, worthy, worthy, worthy is the Lamb, worthy art thou, O God, to receive all the glory and honor and power and praises. And then number 3, where we are to worship God, saan ba natin sasambahin ng Diyos? Remember, it is not in place. John chapter 4, sabi ng Panginoon sa babaeng Samaritana, darating ang panahon, ang Diyos ay hindi mo sasambahin sa Jerusalem o sa Samaria. Ang Diyos ay sasambahin mo sa Espiritu at katotohanan. Minsan yung mga Kristiyano akala nila, there's a place that we can worship God. Kaya isang pastor na kaibigan ko dati, pinipilit akong pumunta sa Israel. Kaya ko, punta tayo sa Israel. Doon tayo natin sasambahin ng Diyos. Ang sarap-sarap sambahin ng Diyos doon. Sabi ko, grabe. Uy, God, pag doon ka sa Israel, parang totoong dito sa Pilipinas, hindi mo mararamdaman. Sabi ko, hindi naman yun ang sinuturo ni Lord eh. Ang nabasa ko sa Bible, John chapter 4, that time will come, kasi sinatanong ng babaeng Samaritana, saan ba namin dapat sambahin ng Diyos? Dito sa Samaria o sa Jerusalem? Pupunta pa ba kami sa Jerusalem para sumamba sa Diyos? Place. Sabi ni Lord, hindi. Darating ang panahon, sasambihin niyo ang Diyos hindi sa lugar, kundi sa Espiritu at katotohanan. Here in our heart and in truth. Kaya ang tao, ang Christian, kahit saan, pwede niyang sambahin ang Diyos, kahit saan ka naroon. Because we are worshiping God in Spirit and in truth. Grabe, no? Ang tao na nadidisip sa lugar. And then number 4, when we are to worship God, kailan ba natin dapat sambahin ng Diyos? Tuwing linggo? Sabi niyo, hindi, tuwing Sabado. Sabi ko, yung mga tao to, ang pinagtatalo to. Dapat daw sasambahin dahil Sabadista eh. Kasi dapat daw Sabado, yun daw 7th day. Sabi ko, hindi naman yan ang tinutukoy ng Panginoon eh. Kailan ba natin dapat sambahin? Kaya yung Sabadista, sinasambahan Diyos pag Sabado. Ang Christian, sinasambahan Diyos pag linggo. No. We worship God every day, 24/7. Scripture, Romans chapter 12, verse 1. I therefore beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a holy sacrifice, acceptable unto the sight of God, which is itna, which is your spiritual worship of service. Kaya lahat ng ating style ng buhay ay part ng ating pagsamba sa Diyos. That is worship. Kaya yun po yung umagang ito. Inaawitan natin ng Diyos, hindi lamang sa Kanyang ginawa at ginagawa, kundi sa darating pang panahon na ating buhay. Friends, pag binasa na ninyo ang Revelation chapter 5, verse 11 to 12, worthy is the Lamb. If the elders is the church, yung 24 elders are tayo, the 24 elders represents the church. Natutuwa po ako habang minabasa ko, nung umaawit yung mga anghel, sabay-sabay pala tayo. Umaawit sa Diyos. Yung church, at saka yung angel, gano'ng karami, mas marami ho yung anghel. Basahin nga natin. Revelation chapter 5, verse 11. I will end with this. And I looked and I heard the voice of many angels around the throne and living creatures and the elders, and the number of them was myriads of myriads. Pag sinabing myriads, hindi ko kayang bilangin. Tuloy natin. Myriads and myriads and thousands of thousands. Libo. Ang dami. Sabay-sabay umaawit sa Panginoon, saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and might and honor and glory and blessing. And every created things which are in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all things in them, I heard them saying,
to him who sits on the throne. And to the Lamb be blessing and honor and glory and dominion forever and ever. And the four living creatures kept saying, Amen. And the elders fell down and worshiped our Lord Jesus Christ. We would like to pray. But before we pray, siguro awitin po natin ang awit dito. Siguro, dalawa, namimili ako. Siguro yung, kasi mas na-touch po ako nung sinasamahan tayo ng mga anghel umawit sa Panginoon. Na-touch ako, sabi ko, minsan akala natin tayo lang umawit, marami palang anghel ang Panginoon dito, sumasabay sa atin, inaawitan ng Diyos. Sabi ho ng awit na ito, all the glory and honor. All the glory and honor. Let us please, may I ask the musician to please come forward and let us sing a song. Then after that, we will going to pray for our tithes and offering. If you, tumayo po tayo, awitan natin ito. All the glory and honor. The Lord is in his holy temple. The Lord is on his mighty throne. Let all the earth be silent before him and know that he is God. The Lord is in the highest heaven. The Lord has made his glory known. Let all the earth be silent before him and know that he is God. As we're waiting here before you, we have made your voices still. Let the sound of heaven's worship cause this temple to be filled. All glory and honor, all power and praise. We join with the angels, giving glory to your name. The Lord is in his holy temple. The Lord is in his holy temple. The Lord is on his mighty throne. Let all the earth be silent before him and know that he is God. We are standing in your presence. We have made your glory known. We will join the host of heaven
Father, maraming salamat po sa kapahayagan niyo sa amin sa Aklat ng Pahayag, Kapitulo 5. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ipinararanas niyo sa amin at ipinakikita ang inyong kaluwalhatian, Panginoon. Salamat po. Sa oras na ito, ihahandog namin ang aming mga buhay, ang aming sarili. Ama, kasama na po ang aming mga tithes and offering. Sama-sama namin ibibigay sa inyo. Kasama ng awitin, panalangin, ang aming handog ng aming puso. Tanggapin niyo nawa ang aming tithes and offering na iaalay sa inyo. At sama-sama namin ihahandog sa inyo sa umagang ito. Naway katagpuin niyo ang aming puso at kayo ang maluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.